bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti
mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Good morning, Jesus! Natawa ko din sa Arnold. Thank you, Lord. Good morning po, mga kapatid. Blessed Thursday morning sa atin lahat. Thank you, Lord, Brother Bong, sa iyong makabagbag damdaming awit. Si Brother Bong, nag-iba ang boses ni Brother Bong. Oo. Good morning po sa lahat ng mga taga-Katandala prayer group. Aba, Sister Tilet ng Comfy Chicago, Illinois, and Sister Trining, good morning. Sister Siling Austria, yung ating mga kapatiran sa ibang bansa. Ang aga-aga po nila, no? Thank you, Lord. Sino, Beb? Oo. Belated happy birthday, Sister Chris. Thank you, Lord. Sige, mamaya bati tayo ulit sa birthday. Mananalangin muna tayo. Lord, maraming salamat sa panibagong araw po na binigay mo na naman po sa amin. Salamat po, Lord, sa magandang pakiramdam ngayong umaga. Salamat din po, Lord, sa masarap na pagtulog na in-enjoy po namin kagabi. At sa another opportunity na binigay mo sa amin to be of service to you, Lord, at kami nagising pa, at handa na naman pong makinig ng iyong salita. Salamat ng marami, Lord. Pangunahan niyo po kami, Lord, sa umagang ito. At maraming salamat, Lord, sa pagkausap niyo po lagi sa amin, sa mga salitang ibinibigay po ninyo, sa mga instructions po ninyo na nagiging guide namin, Lord, kung papaano po kami mamuhay at kung papaano po lumalim ang aming ugnayan sa inyo. Again, Lord, today we are expecting another blessing from your word. Kayo po ang manguna, lahat po kami ay walang magagawa kung wala po kayo, Lord. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay. Sister Connie Manalad, magandang umaga din sa iyo, kapatid. Okay. Bilang pagpapatuloy po ng ating Psalm 62, 1 and 2, nakalagay po, I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Yan. So, isa po sa mga dahilan, kaya po sinabihan tayo ng Diyos na kailangan we should depend on Him alone so that we will never be defeated. Ang sabi po dyan, sa binasa natin. So, napag-aralan na po natin yung unang drill natin, which is yung stop. Stop in the name of God before you break your heart. Kaya, stop depending on yourself and start
redirecting your focus on God. Ngayon naman po, pag-aralan na natin kaagad mga kapatid, yung susunod. Ano yung drill natin? Stop, drop, and roll. Yan. So, baka matapos na natin yung dalawa ngayon. Ang susunod po dito ay drop. Yan. Ano naman tong sinabing drop? Kung ang stop ay tumigil sa pagdepende sa sarili, ang drop naman is drop to your knees and pray. Lagi nating naririnig na ang Kristiyano daw po, pag may mga battle sa buhay, sabi, Christians should fight their battle on their knees. Huwag mong labanan daw po ng ibang pamamaraan, labanan mo ito on your knees. Anong ibig sabihin? Sa panalangin, mga kapatid. Ephesians 3:14-19, ang nakalagay, "For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God." So, drop on your knees. Kayo po ba ay naramdaman nyo na po ba yung sobrang desperation for God's help that you fell on your knees? Ako nasubukan ko na yun. Na-try ko na po yun. At alam nyo mga kapatid, nakakatuwa kasi yung sitwasyon na yun that made me fell on my knees, nagbago yung damdamin. Yung sitwasyon, nung ako'y lumuhod, nandun pa rin. Pero immediately, nagbago yung kalagayan ng puso ko, nawala yung stress, nawala yung fear, ganon. Kayo na-try nyo na yun. Na-try nyo na po ba that you literally fell on your knees to pray? Iba po yung damdamin, mga kapatid, di ba? So, yung iba naman, kaya sila na napapaluhod because of shame for the sins they have committed, hindi ba? Meron namang mga tao, naramdaman nila that they felt so stirred by the love of God. Alam mo yung parang na-overwhelmed ka sa sobrang pag-ibig ng Diyos na parang mapapadapa ka dahil iba yung damdamin na hindi mo makontain na talagang you will fall on your knees. At meron namang iba na nakakaramdam ng sobrang gratitude sa Panginoon. So yun yung mga reason na kung bakit ka na papaluhod di ba? Pero ako, ang natry ko sa lahat ng yon, di ba? Desperation, shame, stirred by the love of God, at saka gratitude. Akin yung una yung desperation. Yun yung naranasan ko. Alam niyo po, maraming klase ng panalangin. At with different postures. Di ba? Merong nananalangin na nakahiga. Merong nananalangin nakadapa. May mga nakatayo. Merong mga nakaluhod. Pero, what matters most in prayer is the attitude of the heart. Not one's posture in prayer. Totoo yun, mga kapatid. Pero alam niyo po ba na praying on your knees symbolizes reverence, humility, and your desperate desire for the help and mercy that God alone can provide. So, hindi po sinasabi na kapag kayo nanalangin ng hindi nakaluhod, ay hindi pakikinggan ng panalangin nyo. Hindi po. Hindi ko po yun sinasabi.
sabi nga ni Kuya Nandeng, do not hear what I'm not saying. Ang sinasabi lang po dito, meron talagang mga pagkakataon na kapag ka po tayo ay nananalangin, talagang napapaluhod tayo. Ito po kasing kneeling in prayer, ang merong pinaka-longest historical purpose of greeting and petitioning one's Lord or King. Nung unang panahon kasi, nung ancient times, ito ay practice with a considerable purpose. Ito ay isang posture na merong historical and biblical background. Pagka si Haring David, pag nagkakasala, yun talagang nagpapatira pa, hindi ba? So, merong historical na minsan nakakalungkot nga. Itong practice na to was already dismissed and totally abandoned by Christians, di ba? Hindi naman siguro totally, pero bibihira na natin siyang magawa, itong kneeling in prayer. Ano po ba ang, pag-aralan kaya natin ang mga kapatid, yung origin nito? Historically po, sabi ko nga sa inyo, kneeling to bow at the feet of another ay isang common ancient practice na merong universal sign of submission, honor, and respect. Pag sinabi nilang parang taking a knee, yun yung pag sinabi mong they took a knee when he came. Alam niyo yung nakaluhod yung isa, tas yung isa nakaganyan lang, tas yung kamay nakaganon. Yun ang sinasabing taking a knee. Ito po ay respeto sa isang taong mataas. Lalong-lalo na kung ang favor nito ay hinihingi mo. Nagbabaw yung mga tao. So, ito ay culturally normal noong ancient times. Kasi noon, ang mga kings dati, mga kapatid, ay considered by the people, yung subordinates nila, as deities also. Kaya ang nangyayari, ginagamit po ito. Napansin nyo pag nanonood po tayo, di ba? Pag nanonood tayo ng Korean novela, hindi ba grabe yung mga Koreans? Alam nyo, nung nanonood ako, pagka nanonood kami ni Pastor ng mga historical nila, yung mga kwento, ibang klase ang paggalang nila sa kanilang mga hari. Sobra, oo. Talagang lagi silang nagbabaw, hindi po pwedeng hindi. Na hanggang ngayon, dala-dala pa rin yun ng mga Japanese, ng mga Koreans. Alam niyo sa kanila, mas mababang yuko, sa kanila bow na lang mas mababang yuko. And mind you, ang bowing came from kneeling. Kasi ito yung posture na hindi mo pa pwedeng, nag-umpisa siya, magagawa mo lamang ikaw ay magpatira pa kapag ka ikaw ay nakaluhod, hindi ba? Mas madaling mag-bow kapag ikaw ay nakaluhod. Pero ngayon, nakatayo na sila. Sa kanila, mas mababa daw ang bow, mas mataas ang respeto. Kaya pala sa kanila, pababaan ng bow. Sign yun ng respect sa kanila. So, sa atin po, kapag ka ito ay pinag-aralan mo sa spiritual na side, ang kneeling has something to do with worship. Totoo yun. Worship itself. Kasi ang word na kneeling literally means to bow down. Ngayon, sa atin, it is a one way to worship the Lord while entering into a prayerful dialogue with God. Pagka ito ay ginawa po ninyo, alam niyo, itry niyo po minsan para malaman ninyo yung damdamin. Kakaiba siya kaysa dun sa nakaupo ka lang tapos nananalangin. Ewan ko, parang meron siyang kasamang, mas nafo-focus ka, siguro dahil meron kang isang action o act na ginawa nang bago ka nag-pray, yung hindi ka lang basta nag-pray, yung merong kasama siya, iba po talaga yung nagagawa nito. Ngayon, ito ay dahil ito po ay
submission, reverence, honor, and respect sa pinagdarasalan mo, si Lord nga po, yung conviction na yon when praying, ay nagpapakita kung ano ang posisyon ng Diyos sa buhay mo. So yung kneeling position, nagpapakita rin kung ano ang posisyon ng Diyos sa buhay mo. Kasi nga sabi natin, ang niluluhuran mo ay yung taong ginagalang mo, nirerespeto mo sa Christian, wino-worship mo. So kapag ka ikaw ay nanalangin tapos nakaluhod ka pa, aba, pinapakita mo sa Diyos na iba ang posisyon ng Diyos sa buhay mo ay nando sa pinakataas. Ganun po ang physical and tangible display ng kneeling, mga kapatid. Furthermore, ang kneeling po encompasses a spirit of humility. Kasi kapag ka ikaw ay nakaluhod, inaamin mo at pinapakita mo na ako ay mababa kesa sa'yo, dun sa niluluhurat mo. So ang lumuluhod, sinasabi niyang mababa, ako'y aba kumpara sa iyo. Kaya dapat lamang na ako'y lumuhod. So yun po, ang ganda, di ba mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng kneeling. So, ine-exhibit po ng pagluhod yung attitude natin that God is holy and yung pagluhod is due to God alone. Na ikaw lamang ang pag-uukulan ko ng ganito. Yun po ang ibig sabihin. So, when you depend on God, kung paano ka makaka-focus sa Kanya, ang sabi rito, drop on your knees and pray. Ang ibig sabihin nito, kapag ka meron kang kailangang desisyon at mabigat na desisyon o major decision na gagawin sa buhay mo, you drop on your knees and pray. Seek the Lord's guidance. Kahit anuman ang gagawin mo sa buhay mo, seek the Lord's guidance. Ngayon, kapag ka ang anxiety naman is overtaking you, drop on your knees and seek for God's peace. Di ba? Kapag ka po hindi mo alam at talagang tuliro ka na at nalilito ka na, drop on your knees and ask God for help and direction. Kapag ka nagagalit ka na, drop on your knees and ask for a calm spirit, a calm and cool spirit. So lahat, daanin po natin sa pananalangin ang ibig sabihin dito. So, try niyo po mga kapatid, drop on your knees and acknowledge na kailangan natin ang tulong ng Diyos sa buhay natin. And, sabi ko sa'yo, makukuha pa natin itong isa. Oo. Ma-share ko lang, di ba dati na natin si Sister Mabel, hiningi natin ang prayer natin noon para kay Brother Larry. Kasi, ang sugar ni Brother Larry nung time na yon ay inabot ng 624. Tapos, nagka-COVID pa siya. Tapos, may pneumonia pa siya. Imagine niyo po yung ganong komplikasyon. Ganon nakataas ang sugar mo, tapos may pneumonia ka pa, tapos na-COVID ka pa. So, nung dinala siya sa hospital, ang sabi nung nurse daw, ay patay na to. Tapos, ang pwede lang magbantay sa kanya, hindi po pwedeng magbantay, pwedeng sumilip lang si Chucky. Tapos si Chucky natutulog sa kotse sa parking. Tapos one time, isang gabi, tumawag si Sister Mabel. Talagang na si Mabel. Alam nyo naman, di ba, yung si Mabel, talaga to kay Larry, di ba? Kung merong mas dependent sa mag-asawa, si Mabel ang mas dependent kay Larry. So, nalilito na talaga si Mabel nung time na yun. Sino ba naman ang hindi? Tapos gusto niyang pumunta doon sa hospital, hindi naman po pwede. Pero tumawag si Chucky daw sa kanya, Mami, hindi ko na kaya dito sa hospital, uwi na ako. Sabi niya, bakit anak? Paano si Daddy? Hindi ko kayang tignan si Daddy. Ganun-ganun ang itsura ng Daddy Bart nung mamamatay na. Sabi daw niya, kaya ayaw niya na. Alam niyo, sabi ni Mabel,
literal daw na buong family lumuhod kay Lord nung nananalangin. Literal na lahat sila po ay nakaluhod. So yun yung kneeling before God in desperation. Kasi kailangan mo. Tapos magpapasko yun. Tapos alam nyo, tumawag siya sa amin ng December 24 ng hating gabi dito. Tumawag siya, sabi niya, best gift ever from the Lord. Okay na si Larry at pwede na kaming umuwi. In time for Christmas, nakauwi si Brother Larry. Kaya sabi nung nurse, si Kuya, patay ka na nung dinala ka rito eh. Kasi yung nurse na nag-admit sa kanya, siya rin yung assign nung ilalabas na siya. Kaya sabi daw nung nurse, si Kuya, patay ka na nung nakaraang linggo, sabi daw sa kanya. Oo, yun ang literal na dropping on your knees because of desperation for God's help, mga kapatid. I-try nyo po, iba ang damdamin at iba ang naibibigay mong paggalang at pagkilala sa pagka-Diyos ni Lord na hinihingan mo ng tulong. Iba, mga kapatid. Baby, yung role tatapusin ko yung role ngayon. Hindi kasi meron pa ako bukas. Anyway, okay, sige. Word for word Ayan, yun, it pays to depend on God alone, mga kapatid. Kasi alam nyo po, up to now, yung ating digital mixer, hindi pa natin nabibili. Kasi ang nangyari, nung 2 weeks ago, bibili na dapat natin siya, hindi ba? Kasi nabuo na naman natin. Thank you, Lord, talaga. So, yung budget natin na nakalaan doon, nung pumunta kami para bilhin na siya, nabenta na. So, parang nahiya yung pinaka-store manager nung ating binibentahan kasi kinuha niya yon sa ibang branch nila at nireserve niya dahil nga kukunin. Nagalit nga siya kasi nireserve niya yun para sa atin. Ibinenta nung isang branch nang hindi sinasabi sa kanya. So, syempre, napahiya siya. Sabi ko, well, anyway, okay lang yun, di bali, brother. Ngayon, parang merong inaalok siya na direkta na lang daw sa dealer or supplier. Mabibigyan tayo ng 30% discount. And 30% discount ay napakalaking bagay, mga kapatid. Para sa mahal na gamit, 30% ay 30% napakalaki po nun para tanggihan natin. Kaya lang ang catch doon, bibigyan niya ang nakalagay sa resibo, 30%. Pero 20% lang daw ibibigay sa atin. Yung 10% matitira doon sa dealer. Plus yung receipt sa dealer nakapangalan. Siguro may mga discount sila ganun. Katatapos lang nung lesson pa naman natin noon na ikaw ba kapatid ay pumapayag kapag nahuhuli ka ba? Naglalagay ka ba? Ikaw ba ay dahil sa makikinabang ka ay pumapayag ka kahit na wala yung peace na nagiging nung sinabi niya yun, sabi ko, ay brother, hindi kami pwede sa ganyan. Sabi niya, kasi po yung ibang church na inanuhan namin, okay sa kanila. Sabi ko, oo, okay lang brother, kahit 10% lang, kahit na hindi na 30%, okay lang kahit na 10%. Sabi namin sa kanya, basta legal lang. Anyway, sabi ko, si Lord naman ang magpo-provide kaya kahit na hindi na 30%, wag na lang yun. So, ang nangyari, hindi natuloy yung ating na yun. Naghanap na ngayon kami ni na Minister Arnold sa iba. Nag-canvas na po, ganito. Tapos biglang nag-text. Sabi niya, ma'am, nakabili ka na ba? Sabi ko, naghahanap. Ganito. Sabi niya, ma'am, hiyang-hiya ako sa iyo, sabi niya.
Pero wala na po kasing 24 channels, sabi niya. 32 channels na lang ang available. Ay brother, hindi na kaya ng budget yan. Sabi ko sa kanya. Kasi ang laki ng difference talaga ng 32 channels sa 24 channels. Siyempre naman. Tapos alam nyo mga kapatid, sabi niya, ma'am, ganito kung makakapagantay ka. Sabi niya, didirekta na ako sa head office namin. Sabi niya kasi yung operational manager ko, 10% lang talaga ang gustong ibigay sa atin. Nahiya ko sa iyo, sabi niya, at gusto kong makasuporta nun sa inyo, sa church nyo. Didirekta na ako doon, kakapalan ko na yung mukha ko. Sabi niya, pupunta ako sa head office. Sabi niya, ma'am, hanggang ano ba talaga ang budget mo? Di ba sinabi ko naman sa iyo, hanggang doon lang talaga yun, brother. Sabi ko, pang 24 channel lang. Sabi niya, sige. Tapos alam nyo kahapon, tumawag. Sabi ko, ano nang balita? Sabi niya, akala ko nakabili na kayo, di ba sabi mo nga, intayin kita kung makakapagantay. Sabi kong ganun. Tapos alam nyo ang nangyari? Sabi niya, ma'am, approved na. Ang alin? 32 channels for the price of 24 channel. Kaya pala, hindi kami makabili-bili din kasi nung bibili na tayo dapat, sabi namin ni Arnold, bili na tayo kasi para maipakita na natin sa ating mga sponsors na nakabili na tayo. Pero alam nyo, ayaw nilang pumayag, ayaw nilang ibigay yung 10%, ganun. Madaming mga struggle. Sabi nga ni Pastor, huwag tayong magmadali, intayin natin kung ano ibubuksan ni Lord. Yung pala, bibigyan tayo ng 32 channels ng Diyos for the price of 24 channels. So it pays to depend on God alone, mga kapatid. Now let's go to roll. Tatapusin. Para matapos na siya kasi meron pa akong iba. Don't worry, babe. Roll. Alam nyo, hindi lang ito yung literal na roll. Stop, drop, and roll, hindi ba? Narinig nyo na yung salitang, let's roll. Hindi rock and roll. Pag sinabi mong let's roll, ang ibig sabihin nito, let's move. Let's start an activity, an attack, or an event. Ganon, let's roll. Kaya, parang sa movie, alam nyo, ito, ngayon ko lang ito nalaman. At kaalaman na rin, dagdag kaalaman. Kilala nyo si Todd Beamer? Okay. Si Todd Beamer ay isang considered as a hero sa 9/11 attack sa Amerika. Yung 9/11 attack na yun pala ay tatlo ang kanilang target. Yung Twin Towers, yung World Trade, Pentagon, White House, yung US Capitol. Tatlo yon. Simultaneous yon, mga kapatid. Ang dalawang nagtagumpay ay ang World Trade at saka ang Pentagon. Pero yung yung US Capitol sa Washington DC, yung White House, hindi because of Todd Beamer. Kasi sakay sila ng isang airplane na 47 ang capacity nun. Tapos, nagtatawagan pala yan. Nung natapos yung World Trade, sumunod ang Pentagon, susunod yung White House. Narinig sila nitong Todd Beamer na nandun sa may likuran, na may kausap, nag-uusap sila tungkol dun sa attack. Ang ginawa niya, nangausap din siya ng ibang passenger. Tapos, tumawag siya kay Lisa, nakalimutan ko yung apelido, isa siyang sa telecom, tumawag. Tapos alam nyo, sinabi niya, nagpaalam siya na merong attack, merong mga terrorist dito sa aming plane. Sabi niya, we are about to make a move. Sabi niya ganon. Ito yung asawa ko. Please tell her that I love her. At saka yung dalawang anak niya. And that time, he is only 32 going 33 years old. Nung time na yon. Tapos alam nyo, after reciting the Psalm 23, ni-recite niya ang Psalm 23. After reciting Psalm 23, ang narinig na lang ni Lisa, nakalimutan ko ang apelido, dun sa Todd Beamer bago sila mag-attack, let's roll, sabi niya. Dun na. Ang nangyari doon, mga kapatid, namatay lahat din sila.
yung sakay ng airplane, pati yung terrorist. Pero bumagsak ang plane sa isang field sa Pennsylvania. Hindi natuloy, ang bagsak dapat nito ay sa White House. Namatay sila lahat. Bumagsak din yung airplane at patay lahat yung mga sakay na mga pasahero. Walang nabuhay doon sa plane na yon. Pero ang pinakamagandang nangyari, hindi sa White House bumagsak. Because of Tad Beamer. At doon lalong sumikat ang salitang let's roll. So, ang ibig sabihin nitong let's roll, let's move, let's start an activity, let's start an attack, o let's start an event. So, after na tayo ay mag-stop and place our focus on God, and then nag-pray na tayo and ask for guidance, we roll forward in full dependence on the Lord. Hindi ka mananatiling nakaluhod at nagpe-pray. May mga time na kailangan sasabihin sa iyo ng Diyos, move na. Let's go na. Let's do this na. Ayon, mga kapatid, ito yung role. In Joshua 7:10, ang sabi ni Lord kay Joshua, stand up. Sabi niya, what are you doing down on your face? Kasi may mga panahon na, okay na, narinig ko na ang panalangin mo. Tama na yung luhod at nakadapa. Tayo ka na dyan at may gagawin na tayo. Ito na yung time na yon, mga kapatid, na may gagawin na tayo. Kaya ang sabi sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and of good courage. Yes, be strong and be of good cheer. So, may mga panahon, mga kapatid, na kailangan mong tumayo. Tayuan mo kung ano yung sinabi ng Diyos sa'yo. Tayuan mo kung ano yung instruction niya sa'yo. Kasi you are already fully dependent on the Lord. Now move. Ganon. Gawin mo na kung ano yung pinagagawa niya sa'yo. May mga panahon na kailangan tayong magdasal at magpatira pa. May mga pagkakataon naman, may mga panahon na kailangan mo nang tumayo dahil nakakuha na ng instruction kay Lord eh. Pinalakas ka na niya. Ngayon, gawin mo na kung ano ang pinagagawa niya sa'yo. Alam nyo si Abraham, ganun din yun. Imagine niyo siya ha. Abraham was 99 years old and Sarah was 90 years old that time nung pinangakuan. Pagka sinabi na her womb barren, sabi, and he is as good as dead. Kapag sinabihan ka ng Bible na as good as dead, talagang matanda ka na because you are as good as dead. Wala na, paano ka na nun? Pa-the end na. Pag sinabi. Sa scripture, sinabi kaya yun na Abraham is good as dead that time nung pinangakuan siya. Pero, nung ini-reiterate ng Diyos ang pangako niya sa kanya, tumayo siya. Hinintay niya yun. After 25 years pa yun, mga kapatid. Naganap. Simula nung pinangakuan sila, 25 years siyang naghintay. Pero hindi siya nanatiling nakapatira pa at lugmok at naghihintay. Hindi. Nung ni-reiterate ng Diyos ang pangako sa kanya, tumayo siya. At ginawa niya ang lahat ng inatas sa kanya ng Panginoon na gawin niya habang inihintay niya yung pangako na matupad sa kanya. So, ganun din po tayo. Hindi ka, porke wala pa yung hinihingi mo sa Diyos, lugmok ka na at nasa isang sulok ka na lamang, naghihintay na parang nagmamakaawa sa Panginoon. Pag pinangakuan ka ng Diyos, tayo na dyan, maghilamos ka na. Tama na yung paghihinagpis mo at gumawa ka na nung mga pinagagawa niya sa'yo dahil sigurado yan, kahit na ilang taon ang antayin mo, darating sa'yo dahil pinangako niya sa'yo. So, ganun po yun, mga kapatid. If you really depend on God, kahit wala pa yan, back to normal na ang iyong spiritual life dahil nakatanggap ka na ng instruction eh. Nakatanggap ka na ng pangako. So, para bang sinabi ni Abraham, okay Lord, let's do this. Let's roll. Ganon dapat tayo. At ito ay Oo. So, no matter what you're walking through right now in life, mga kapatid, know this. Know that the world doesn't have the last say
on your life, on your situation, on everything that concerns you. The Lord does. Okay? Maski ang mga tao na nakapaligid sa iyo, wala sa kanila ang last say tungkol sa nangyayari sa iyo. Pag sinabi nila sa iyo, wala na yung sitwasyon mo, ano ba hinihintay mo, wala nang pag-asa yan, huwag kang maniwala sa kanila. Because they do not have the last say on whatever is happening in your life. The Lord does. Kaya, sasabihin mo sa kanila, parang nga yung sinasabi, di ba, rock and roll, parang ganon. Parang, sige Lord, let's do this. Let's roll. Kasi, His promises will be fulfilled and His plan for your life will come to realization. Magaganap yan, kapatid. Kaya sabihin mo lang, yes Lord, okay na ako Lord. Let's do this. Let's roll. Kaya, alam nyo, sa pandemic ngayon, almost 1.5 year na. Di ba? Yung iba sa atin, nakikita nila na pawala na yung laman ng bigasan nila. Di ba? Yung iba, pag tinignan nila yung bangko nila, pa-negative na yung balance. Mga kapatid, ang libreta, matanda na kasi. Ang libreta, alam niyo kung ano yung libreta? Yung bank book. Ang libreta nyo ay walang last say sa sitwasyon ninyo. Dahil ang Diyos hindi lamang po nakadepende sa pera nyo sa bangko. Di ba? Nung isang araw, nakita nyo yung Gilas Pilipinas kagabi? Grabe. Alam nyo po ba na ang hirap talunin ng Korea? Ang gagaling. Totoo naman. Naniniwala ako dyan, Beb. Yung passion ni Kuya ay basketball. Lalong-lalo na kapag ang involved ay ang... Nakalimutan mo, Beb? Andito ako. Bigyan natin kaya ng mic si Kuya. Oo. Ano ba yung kapig inidubo kanina, Beb? Amerikano? Naku, Nold, wala pa palang kape yan sa lagay na yan. Mabuti na lang. So, mga kapatid, ano ba yung sinasabi ko? Let's roll! Ayun. Kasi, kagabi nanonood siya ng Gilas. Talaga naman pong napanood ko rin yun dati, yung Korea, napakagagaling talaga, parang ang hirap. Tapos kagabi, 2 seconds na lang, tie. Kasi nung una, sabi niya, napasigaw siya. Sabi niya, ayun! Napaganon siya, napatayo pa siya, tapos lakad siya ng lakad. Sabi ko, bakit? Sabi niya, shoot, panalo tayo. Sabi niya ganon. Tapos, nung pagganyan, sumute ng 3 points din yung Korea, ay patay. Sabi niya, panalo na tayo eh. Sabi niya, 2 seconds na lang, tie. Kagabi. Time out. Eto na. Nagpe-pray pala siya kagabi. 2 seconds na lang. Alam niyo ba, mga kapatid, na yung 2 seconds na yon, out of position and out of balance pa ang pagkakashoot ni, anong pangalan? Balangge? Belanger. O, yun. 2 seconds, mga kapatid. Siyempre, alam niya yung 2 seconds. Hinagis na lang niya, meron pang gumaganon sa kanya. Out of balance, nakapagganyan nga siya. Pag ganyan niya, shoot! Panalo tayo kagabi against Korea. Kaya, when you depend on God alone, pwede mo sabihin, let's roll whatever your situation may be. Kaya, let's roll! Let's roll. Ayun mga kapatid. So, sa araw na ito, praise God for what He's doing in your life. Sa hindi mo ba nakikita? Kung hindi mo pa nakikita, still, praise God na kaagad. And you will see, mga kapatid, sasabihin mo sa Kanya, Lord, let's roll. Let's do this.
At ino-honor ng Diyos ang ganong pananampalataya, mga kapatid. Thank you, Lord. So bukas, itutuloy natin ang mga rason kung bakit hindi tayo pwedeng magdepende sa sarili lang natin. Bukas, malalaman natin yan kung bakit. So for today, let's roll. Let's move on. Let's move on from this. Ano? Thank you, Lord. On fire si Kuya. Oo, mas ano siya, mas alive siya ngayon sa akin. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Alam niyo, mga kapatid, ikaw Waljun ka. Ang dami-daming by the way, ang china-challenge pala ni Sister Maripas, sa sobrang natuwa si Beng nung nakalimutan niya kung sabihin kung sino yung china-challenge niya. China-challenge niya ay si Sister Farah. Sister Farah, ikaw ang china-challenge ni Sister Maripas for Tuesday. Sabay pala tayo. Hindi, Tuesday ako, di ba? Si Jerome. Si Jerome ang challenge ni Hindi, parang tumatawag nga eh. Oo. Wag mo akong tawagan dahil hindi ka pwedeng mag-pass. Jerome, hindi kita sasagutin. Baka kasi sabihin mo, pwede po bang hindi ako? Hindi. Kaya ikaw sa Lunes, kung ako nga, eto. Pero na ako, nadagdagan na yung 1 to 6 ko. 7, 8 na ako. Halfway na. Halfway there. Okay, mga kapatid. Kaya po, magbati muna tayo ng mga may birthday ngayon dahil maraming may birthday. June 17, Sister Crisbel Miranda na nasa China. Sister Crisbel, happy birthday. Si Sister Maria Paz. Kala ko Orline. Orias. Si Sister Plappy Marina. Hindi yan ang pangalan ni Sister Plappy Marina, di ba? Ha? Sister Tess. Ayun, si Sister Tess. Happy birthday sa iyo, Sister Tess. Sister Abby Garcia. Brother Richard Vito. Yan ang literal na nagsasabi ng rock and roll. Brother Arnel Badwa ng ating Isabela Outreach. And Brother Benedict Villanueva. Belated happy birthday din kay Sister Eden Tungkab, Trinidad. Sister Chris Milanyo. Sister Chris. At kay Joris Vial, from Korea, ang aming inaanak. Brother Joris, happy birthday. Ano ba sa happy birthday sa French ang happy birthday? Ha? Joyeux anniversaire. Ganon. Parang Spanish ang pagkasalita. Hindi naman French no? Senging chukang hamnida, senging chukang hamnida. Korean yun, nasa Korea kasi sila. Happy birthday po sa inyong lahat mga kapatid. Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Belated happy birthday din kay Brother Gilbert Azanza na nasa Australia. Hello po sa mga kapatiran natin dyan sa Australia na lagi po nating
kasama. Sabi ni Pastor Alex Kaabay, let's roll and roar. Ganon. Kaya pag meron kang problema, ganonin mo yung problema mo. Pag meron kang pangangailangan, ano kay tsura mo? Let's roll and roar. Ayan. Thank you, Lord. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Hello po kay Miss Jo V. Mendoza. Miss Jo V. Mendoza, kaibigan siya ni Sister Blessy Pineda. Hello po, kamusta po? Yan. Hello din sa iyo, Sister Lynn Lucky, na nasa Canada. Glory to God sa ating mga kapatiran. Okay, tawag na tayo ngayon po. Alam nyo, hanggang kahapon sa almusal namin lahat, puro Psalm 19 kami lahat. Kaya, sino kaya? Hindi. Okay, eto na. Nandiyan na ba si Brother Roger? Asan? Andiyan ba? Jer? Kinabahan na naman si Roger. 2 araw siya nagkakabisa eh. Tignan mo, Brother Roger talaga natatawag ko. Eto na, Brother Elmer. Mr. Elmer. Psalm 19. Ano daw? Ano no? Didictate na lang? Hindi kasi minsan kailangan mo nung yung first word. Oo. Sige, Tagalog ka ba, Mer? Ha? Anong ayun yun. Oo, minsan talaga, mukhala nyo ba si Maripas kaya binubulungan ko? Hindi, minsan, kailangan mo lang yung first word. Kayo naman. Oo. Dito, Mer, papasok. Yan, okay. Hello. NIV version kay Minister Elmer. Kaya pala maaga ako nagising kanina para mag-memorize. At sa Sabado, si Lucas naman, di ba? Opo. Okay. Sige, Mer, go. Psalms 19, 1-14. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. There is no speech. They use no words. No sound is heard from them, but their voice goes out into all the earth, their words to the end of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. It's like a bridegroom coming out of his chamber, like a champion rejoicing to run his course. It rises up at the end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. Verse 7. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord is firm, and all of them is righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. By them, your servant is warned. In keeping them, there is great reward. But who can discern his own errors? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sin. May they not rule over me. Then I will be blameless and innocent of your great transgressions. Verse 14. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock
and my Redeemer. Yay! Glory to God. Galing naman. Ayan na. At tapos na ang sick leave ng aking assistant. Si Dwayne. Congrats! Ha? May challenge. Ay, sino i-challenge mo, Mer? Brother Benny Calderon. Brother Benny Calderon. Ayan, Brother Benny, you have 1 week to memorize. Dahil ikaw ang challenge ni Minister Arnold Minister Elmer ng Thursday. Okay? Ang Monday natin, sino? Si Jerome. Tuesday natin, Farah. Ang Thursday natin, Brother Benny. Nako, buo na yung ating next week niyan. Tomorrow, meron pa ulit. So mga kapatid, start memorizing. Alam nyo, nakakatuwa rin naman karirin itong Psalm 19 na to. Dito sa amin, nagsasalita kaming mag-isa sa mga, habang naglalakad at kahit saang sulok, may mga nagsasalita mag-isa. Kasi nag-memorize kami. Okay, thank you Lord. Ngayon naman, tawagin natin ang nakaschedule. Ay, ito maganda. Tawagan natin ngayon si Sister Matet. From Baguio, Maria Teresa. Ano nga ulit? Bakit nawala? Hindi ko makita. Kanina nakita ko na eh. Maria Teresa. Ano yung Teresa niya? May H? Wala. Ay, hindi ko makita. Kanina nakita ko na. Okay. Ayan na, Sister Matet. Calling Sister Matet ng ating Baguio Outreach. Good morning! Ay, good morning, Sister Matet. Kamusta naman dyan sa Baguio? Malamig pa? Malamig daw, Hindi na mainit, hindi na, wala na. Wala nang init. Ayan, malamig na daw sa Baguio. Pwede na kaming pumunta, hindi pa rin. GCQ na ba ang Baguio? Oh. Okay. Ayan, Sister Matet, alam ko, ready ka na, pero bati ka muna sa kanila. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Ayan. Okay, Sister Matet, ready ka na, alam ko, dyan sa Psalm 19 na yan. Apo. Okay, sige, go. Psalms 19, 1-14. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan, sisikat sa silangan, lulubog sa kanluran, walang nakakapagtago sa init itong taglay. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya sa puso't kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isip ng hustong pangunawa. Ang mga
paggalang at pagsunod kay Yahweh dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa sa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa sa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ko, Yahweh, sa lilim ng kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy mamumuhay ako ng walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Ang galing-galing naman. Grabe, Matet. Bakit ang bilis? Oo. May prayer meeting ka? Hindi. Isang technique din kasi yun, mga kapatid, para hindi makalimutan. Tama ba, Matet? O talagang mabilis lang ikaw magsalita? Sakto lang. Ang bilis ng mga niya, salita niya. Ang galing. At ito ang premyo ni Sister Matet. Congratulations! Ayan. Ganyan din ang memorization na gagawin ko. Ganyan din kabilis. Ayan. Sister Matet, ito ang iyong regalo. At merong kasamang Yan. Oo. Pagka pumunta kami dyan, kami na magdadala ng regalo mo. Di-deliver namin sa iyo. Ayan. Thank you, Lord, Sister Matet. God bless. Ayan. Kamusta sa mami mo? Okay. Yan, si Sister Matet. Ang bilis, no? Di ko rin kaya yon. Pero Tagalog, ano bang mas maraming salita? Sa Tagalog o sa English version? Sa Tagalog, no? Mas mahirap yung Tagalog. Di ba? Pahirapan natin sarili natin. Tagalog ang piliin natin. Thank you, Lord. Ayan po, mga kapatid, yung ating mga kapatiran. So, abangan nyo, baka kayo po, alam nyo, ang offensive study, wala pang nag-challenge sa inyo, nagme-memorize na kayo. Oo. Para kapag ka tinawag ka, hindi ka hindi ka mapapaganon. At wala ring mawawala sa'yo. Kahit walang mag-challenge sa'yo, nakabisado mo. Oh. Kaya mga kapatid, ready na po kayo. Thank you, Lord. Dako na tayo ngayon. I-PM nyo daw. Kung tsabahin nyo na yung ibang worker para po kayo ang i-challenge nila kung ready na kayo. At i-PM nyo rin na sasabihin mo, sister, kung ayaw mong magkatampuhan tayo, wag mo kong isa-challenge. Para nag-away dahil sa Psalm 19 no? Ayan. Thank you, Lord. Dako na tayo sa New Song of the Week by Brother Leo Umili ng ating Comfy, Illinois. At after po nito, live na live po ang ating dalawang kapatid na na-miss ninyo. Na-miss ninyo? May question mark. Na-miss ninyo? From the South. Oo, na-miss nila yan. Thank you, Lord. Okay, ito na po ang ating new song at in-interpret po ito ng GOG. Body for us, you gave
Good morning, Jesus. Thank you, Lord God. At bumabati po kami ng magandang umaga sa North, sa East, sa West, and then sa South, at higit sa lahat sa Panginoong Jesucristo. At sasabi ko na rin, Pastor Romy, yung roll na tayo dyan, mga kapatid, sa Mendez. Sa June 26. At nako, masusurpresa po kayo at marami tayong mga ministers and pastor na dadalaw sa June 26, mga kapatid. Kaya wag po kayong mangamba kasi yung mga pupunta po sa atin dyan sa Mendez, fully vaccine na po sila, vaccinated na lahat sila. Kaya wag tayong mangangamba, mga kapatid. Pastor Romy? Mike, ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon, dakilain ang kanyang kabanal-banalang pangalan. Bumabati po kami ng magandang umaga sa lahat, sa Comfy Family, sa lahat ng nanonood, nakikinig, at sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating mapagpala, mapagmahal na Diyos. Kami po ngayon ay naririto para, invited rin po kayo sa amin sa Kalo. Sa Kailaway, sa Mendez. Ang Kalo at ang Mendez po at saka Kailaway, anak ng Kalo. Ayan. At ngayon ay namunga at patuloy na namumunga dahil ang gusto ni Lord namumunga ang mga itinatanim niyang salita ng Diyos. Maraming binungang worker mula doon at ngayon ay nagagamit ng Panginoon. At ang ating po ngayong susundan yung mga sinabi ni Sister Ria, yung drop your knees. Pag sabing drop your knees ay pagluhod. Pagluhod, napakahalaga po sa buhay Kristiyano ang pagluhod. Kasi marami pong dinaraanan ang mga tao, ang mga Kristiyano, ng mga pagsubok. Hindi maikali yan. Pero ang lahat ng pagsubok, problema, ay napagtatagumpayan sa pagluhod sa Panginoon. Ayan. Bago tayo magpatuloy, babasahin ko muna ang salita ng Diyos na ating ipopokus ang ating pag-uusapan dito sa Daniel 6 verse 10. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod, siya'y nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming po salamat. Samahan niyo po kami pangunahan, Panginoon, magkapatid, Panginoon, upang magbigay luwalhati, maging encouraged to sa lahat ng makikinig, upang sa pamamagitan nitong ating pong pag-uusapan ay laging maging successful, maging victorious ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Maraming po salamat. Hayaan niyo po na ang pangalan mong Jesucristo ay matanyag at mataas sa amin. At ang Banal Espiritu Santo ay siyang magsalita para sa amin sa ikaluluwa natin ng iyong banal na pangalan. In Jesus' name, Amen. Ayan. Ikaw muna, Minister Ed, ano masasabi mo dito? Ayan, thank you, Lord. Pastor Romy, good morning. Pastor Alex, Sister Ria, habang pinag-aaralan ko to, binabasa ko itong chapter 6. Bago dumating doon sa verse 10, alam nyo naman, maraming mga nagagalit, pag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Kasi that time, ang hari dyan ay si Haring Dario. At yung time na yan, mga kapatid, ay meron na namang blessing si Daniel. At gusto siyang bigyan ng magandang pwesto. Pero dumating yung point, mga kapatid, na marami pala nakakarinig sa kanya. Palagi ko, nararanasan din ninyo to, mga kapatid. Na pagka napopromote na o nabibless na, imbis na matuwa, maraming gusto hadlangan yung blessing. Kaya anong nangyari, mga kapatid, yung mga kaldeyo na talagang kumakalaban kay Daniel, mga kapatid, nako, sila mismo nagkasusundo na magpatala ng isang kasunduan na walang pwedeng manalangin sa ibang Diyos maliban kay Haring Dario. Kaya alam nyo, mga kapatid, nangyari doon, natupad yun. Kaya yung time na yan ay sa panahon natin ngayon,
ay marami pong mga, mismo kahit po sa loob ng church, minsan po pag nabibless, napupromote, di ba, pinagpapala ng Panginoon, imbis na matuwa ay para gusto nilang hadlangan yung blessing eh. Kaya minsan nakakalungkot yung ganyan. So tayo ay matuwa ano man yung pagpapala na ginagawa ng Diyos. Kaya anong nangyari mga kapatid, tinatakan yun. Di ba? Kaya nung ma-sealed na yun mga kapatid, yun na yung pagkakataon na hindi magawa ni Daniel yung gagawin niya. Kasi kung titingnan natin, mabigat eh. Kasi isa lang yung pwede niyang tawagan, yung hari. Maliban doon, wala na. Eh si Daniel, sabi nga ni Pastor Romy, yung time na yan ay nag-decision siya, 3 din, nakita ko rito eh. Una, yung decision ni Daniel, na talagang nung mabalitaan niya, na yun ang agreement o kasunduan, mga kapatid, hindi po siya nag-atubili. So nagkaroon siya ng desisyon na mananatili pa rin siyang tatawag sa nag-iisang Diyos, na siya yung creator ng universe. Kilala niya yung Diyos na kanyang tinatawagan. Sa amin man, mga kapatid, naranasan ko rin yan. Ang hirap niyan, mga kapatid. Kaya yung sinasabi yung drop on your knees, mga kapatid, talagang literally, yung time noon, ang hirap. Kasi meron po sa mga pamilya natin, para bagang pag ikaw ay lumalapit sa tunay na Diyos, sa salita ng Diyos, parang tingin nila ay humihiwalay ka na. Kaya nangyayari po, nagiging kalabang ka. Kaya minsan, di ba, marami ka iba't ibang salita na maririnig mo. Na minsan, panghihinaan mo ng loob. Panghihinaan ka ng loob eh. Ano ba naman yung mga yan? Puro na lang Bible, prayer meeting ng prayer meeting. Ano ba yung napasukan na yan? Literal yan. Napakinggan ko yan. Mismo sa aming pamilya, mga kapatid. Kaya yung time noon, ang naisip ko, biro mo, decision ko kagad, mali ah. Sige, kung ayaw nyo magbago, pare-pareho na lang tayo. Ayun pala, mali pala yun. Kaya yung decision ko, Lord, alam ko po na darating yung time na mauunawaan nila at maliliwanagan nila. Pangalawang D, mga kapatid, yung kanyang discipline sa prayer, 3 times. 3 beses yung kanyang ginagawa. Na ibig sabihin sa discipline niya, meron po siyang prayer time. Dito sa prayer time, mga kapatid, hindi po suntok sa buwan. Kapag kilala po natin ng Diyos, meron po tayong nakaset na time. Kung 6:00, kung 3:00, kung 12:00, kung 1:00, kung anumang oras. Ang mahalaga po ay tayo ay disiplinado. Pangatlong D, mga kapatid, yung kanyang determinasyon. Alam nyo mga kapatid, hindi siya gumibap, hindi siya bumigay eh. Talagang nanalangin siya sa Panginoon. Nalungkot nga si Haring Dario. Kasi sabi nung iba, mahal na hari, natatakan na po ninyo, hindi na po pwede mabago. Parang ibig sabihin, patay ka ngayon, Daniel. Ganoon ang pagkakaunawa ko dyan eh. Kaya sabi niya, hagis ka na doon sa kulungan ng mga leon. Kaya alam nyo mga kapatid, nalungkot si Haring Dario, magdamag na hindi nakatulog. Kaya yung pagdating niya ng madaling araw, kinumusta na kagad eh. Si Daniel eh. Daniel, kumusta ka na? Mahal na hari. Talaga ko po iniligtas ng aking Diyos. Sabi niya, pinatikom ng Diyos sa mga bibig ng leon. Alam niyo mga kapatid, natuwa ang hari. Kaya yung time na yun, yung determinado ka katulad ngayon. Rock and roll, let us roll, mga kapatid. Tapos na tayo sa prayer. Oo, kahit ano mangyari. Kasi kung mamamatay ka eh. Pahalaga, mga kapatid, move forward na tayo. Kaya po ang Mendez Outreach, Amadeo, Indang, Kaibagal, tapos itong Mendez Outreach, mga kapatid, sabi nga sa akin nung isang member, Minister Ed, ang lakas-lakas ang loob mo. Sabi ko, brother, pasensya ka na kasi ang daming nagre-request. Katulad ngayon, ang daming mga yung hopeless ang situation nila. Nagpe-face mask naman ako, nagpe-face shield. Yung isang araw nga, buong pamilya, iyakan sila eh. Kaya sa amin, naranasan namin ito mga kapatid. Drop on your knees, mga kapatid. May malaking gagawin si Lord. Alam nyo nangyari? Doon sa determinasyon ni Daniel, eto nangyari. Sa lahat, eto na, pagdating sa palasyo,
Sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika, at bansa kanyang nasasakupan. Anang sulat, sabi na sulat, sa lahat ng kinaukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos si Daniel. Siya ang Diyos sa buhay at maghahari magpakailanman. So ang nataas mga kapatid, talagang pagkasabi nga, I depend on God alone. Si Lord ang matataas mga kapatid. Kaya if God is with us, who can be against us? Pastor Romy, thank you Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagluhod ay sign ng pagpapakababa. Praise God. Meron kang matinding dinaraanan. Ina-acknowledge natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kailangan down. Talagang, sabi nga, ang lahat ng pagsubok, trials, anumang kabigat na pagsubok, problema. Meron po ako minsan na humingi ng counseling, negosyante. Ang dami nilang problema, ang daming dumarating ng mga maniningil. Umiiyak sila mag-asawa. Alam nyo, ikaw natutuhan ko dyan, kapag meron kang matitinding pagsubok, ito si Daniel kasi matindi yung pagsubok kaya lumuhod eh. Napagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng pagluhod sa Diyos. Doon. Kasi pag lumuhod na tayo, ina-acknowledge mo na ang kawalan mo at ang kapangyarihan ng Diyos. Na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Nagpapakababa. Kaya sabi niya kay Daniel, mula pa nang ikay nagpakababa. Doon sa isang verse, mula pa nang ikay magpakumbaba, dininig na ang iyong dalangin. Kaya ang kasagutan ng maraming panalangin nakukuha kapag lumuluhod. Nung araw nga na tayo ay wala pa sa ganitong gawain, napapasok ako sa simbahan, ang mga tao, luhod, tayo. Sabi ko, tama yun eh. Up to now, pag ako may mga dinadalangin, pagbaba ko ng aking kama, lumuluhod ako. Literal. Sinasabi ko sa kanya lahat. Ina-acknowledge ko aking kawalan. Ina-acknowledge ko na wala akong magagawa kung wala ang Diyos. Ang lahat ng meron ako, ang lahat ng nasa sa akin, galing po sa iyo. At ang marami pang darating na biyaya, pagpapala, galing po sa iyo. At habang ako'y, kasi ang pagluhod, sabi nga, sign of humility, respect, giving honor to God, reverential, paggalang. Nagbibigay ka talaga ng paggalang kasi hindi ka, kahit nga kay President Duterte, pag ikay humarap sa kanya, hindi ka po pwedeng basta na lamang dire-diretso salita, no. Respect, gagalang, kasi kausap mo yung creator of heaven and earth. Yung Diyos na nakaalam ng ating future in Psalm 16 verse 5, my future is in your hands. Kaya makikita natin yung mga Kristiyanong successful. Makita mo yung bunga, pagsagana ng buhay, yung pamilya, naunlad, nasagana. Makita mo yung, doon po sa pagtigil ko sa kalo. Ultimo kaliit-liitan kong apo, ako, kumakanta ng, pag may prayer meeting ako, yung mga bagyo, yung mga online, yung dalawang maliliit, kakanta yun. Sabi niya, Lolo, kakanta kami, magpasalamat kami. Yun, ang paborito nila. Tapos yung, sabi niya, turuan mo pa kami. Yung, kailanman di ka nagkulang. Alam niyo po, ultimo maliit, ultimo matanda, saan man ako makarating, lahi ko sa Kalaka, buong lahi ko, pati mga nasa iba't ibang bansa. Pag sabi ko manood ng GMJ, sabi niya, nanonood po kami dito sa Australia, sa Canada, sa London. Sabi ko, mag-ano kayo, sabihin nyo na watching, nahihiya raw. Yung pamangkin ko sa Hong Kong, sabi ni Sister Ria, mag-share ka raw. Uncle, wag na lang muna. Padadala ko na lang susunod. Mahiyain. Pero alam nyo, tuwan-tuwa ako. Doon sa amin sa Kalo, sa compound, kaya laging binabasa ni Sister Ria, Cabral's Clan. Yan.
Kasi lahat sila doon, bahay-bahay. Yung isang pamangkin, malaking TV, naroon sila buong pamilya. Kaya pag ako manonood na, tinetext ko na sila. Kasi alam nyo, ang sikreto talaga ng buhay na matagumpay na Kristiyano, hindi sa bibig. Hindi. Maaring maingay ang bibig natin, pero wala namang resulta. Sa luhod. Pag lumuhod ka, ang God talagang tuwan-tuwa kahit nga yung mga sinauna natin, mga ancestors natin. Si Hannah, nung sagutin ng Diyos yung kanyang panalangin na siya ay magkaroon ng anak, nakaluhod siya sa altar. Narinig ng Diyos. Yung mga Bible scholar, yun ang sikreto. Luluhod. Pag-acknowledge na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Sa Romans 14:11, sabi niya, sapagkat sinasabi ng kasulatan sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kaya ka pala luluhod, i-declare mo si Jesus ang God. Siya ang Diyos at wala nang iba. At pag nahayag siya, natanyag siya, yung blessing, yung kanta natin, bababa. Kusang bumababa. Yung biyaya. Kahapon nga naririto ko, dumating yung anak ko si Michael, dumating si Mark. Tuwan-tuwa kami, nagkukwentuhan, yung banding, kwentuhan. Alam niyo, pagkatapos namin mag-usap, sabi ko, anak, Jesus. Sasabihin kagad ni Michael, Jesus, Jesus, Jesus. Si Michael, ganon din yung mga pamangkin ko. At isa pa, glory to God. Kaya kapag punta ng mga worker sa Kalo, marami na tayong tutulugan. Yari na ang bahay ni Antoy hanggang second floor, maraming room. At malapad yung ihawan. Galawan natin, malapad ang parking. At sabi ko, nak, share tayo sa pang-ihaw, ha? Huwag na natin silang paggastusin, tayo nang gagastos. Wow. At wala tayong hihingan, sasabihan kahit sino. Tayo yung bless eh. Para ma-bless tayo, ay kailangan tayo, misay mga manggagawa yan eh. Hebrews 6:10, ang ginawa mo sa aking mga lingkod ay hindi kalilimutan ng Diyos kailanman. Kaya yun ang naging sikreto ko. Salamat sa Diyos. At ang pagluhod, eto, malapit na. Hanggang anong oras ba tayo? 45 minutes. Sige lang po. Ayan. Ang pagluhod ay pag-amin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen. Sa 1 Samuel chapter 2, 6-8, kayo Yahweh ang may kapangyarihan. Kasi na-acknowledge natin na si Yahweh, kayo Yahweh ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. At ang ating future, kinabukasan, nasa kamay ng Diyos. Jeremiah 29 verse 11, siya lamang ang nakakaalam. Kaya luluhod kayo, aaminin mo, Lord, wala talaga po ako eh. Yun ang kinalakhan ko na mula nang ako maging Christian, kinatandaan sa buhay Kristiyano. Yung lagi kong na-acknowledge, Lord, wala po akong magagawa. Lahat. Wala naman akong tinapos. Wala naman akong pinag-aralan. Wala naman akong galing. Wala naman akong talino. Wala naman akong yaman. Kaya nga pag kami nagkaharap-harap ng Makoy Store ni Cele, sabi ko, kayo may pinag-aralan. Kayo mayaman. Ako, walang yaman na katulad nyo, pero meron akong kayamanang espiritual. Kaya pag kami pumunta sa lahi namin sa Kalaka, pag sila lang, hindi ko naman sila sinisira at mga pinsang ko at pamangkin. Medyo nalayo, nahihiya ang mga tao. Pero pag akong dumating, yung mga lasinggero naroon, ang mahihirap, kaya pag nag-assemble ako ng reunion, lahat dumadalo. Kasi po, si Kristo itinataas. Hindi yung aking sarili. Kasi alam naman nila, wala naman ako eh. Kung saan ako nanggaling, lasinggero, mahirap, anak na magsasaka, ano yung pagmamalaki ko? Kaya kung ano ang meron ako, lahat nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Nag-glory ang kanyang banal pangalan. Yung hindi ko inalis sa aking isipan, sa aking buhay, anumang marating ko. Saan man ako makarating, napadala ko sa iba't ibang bansa, na-assign rin ako sa radyo. Hindi ko inangkin ang karangalan kahit konti. Ayaw ni Lord sa Isaiah 48:11 na walang ibang tatanggap ng kaluwalhati at karangalan kundi ang Diyos lamang.
Kaya nakagawa ko na yung, Lord, wala po talaga akong magagawa. Kasi pag tinignan ko, wala naman talaga eh. Kaya lahat ng meron ako, lahat ng nararanasan ko, bigay ng Diyos. Amen. Favor ng God. I am surrounded by God's favor. Kaya salamat sa Diyos, napagkat natutuwa ko, yung kaparito ko na vaccine ako, wow. Isa na lang. Praise God. July 14, gagraduate na ako. Yes. Kaya salamat sa Diyos. Ni-encourage ko po ang lahat. Ito'y padala ng Diyos para tayo bigyan ng proteksyon. No? Ito'y ginamit ng Diyos. Hindi naman ito mangyayari kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Para sa atin to. Kaya huwag na kayong magdalawang isip. Pag may pagkakataon, samantalahin nyo na. Huwag kayong matakot. Ako po kahapon ng Glory to God po ito ha. Na okay, ini-interview na, tinignan ako ng Ali. Ay, nakamas naman ako. Sabi niya, Sir, hindi pa ho kayo senior. Sabi ko, ha? Tinignan ko. Ito ho, si aking senior citizen. 65 na po. Yeah. Sir, pagdating doon sa mag-i-injection sa inyo, hindi rin maniniwala kayo senior. Wow! Yes! Kasi ang glory kay Lord. Nakita sa akin si Lord. Kasi, yun ayun rin na sinabi ko lagi, sa lahat ng na disciple kong mga manggagawa, glory to God. Isa lang ang kabilin-bilinan ko, simula, yung kauna-unahang mga na-disciple, pag kayo ginagamit na ng Lord, huwag kayong yayabang. Pag kayo yumabang, yan ang simula ng inyong pagbagsak. At ang mga tao hindi matutuwa kapag nakita yung kayabangan natin. Kaya habang dumudunong, habang nagagamit ni Lord, ang ugali bumababa. Sapagkat ang lahat ng ginagawa natin, ang Diyos ang naglalagay. Amen. Pati sinasabi, ang Diyos ang nagbibigay. Praise God. Thank you, Lord. God bless you. Ayan. Okay, mga kapatid, sa huli, kung meron pa pong ilang minuto, why must men get alone to pray? Naranasan ko to na ako po ay talagang hindi naman lingid sa Comfy Family, sa ibang outreaches. Na ako ay muntik na mamatay sa cancer. At yung mga time na yan, hindi po ako talaga, yung prayer mismo sa bibig, wala. Puro iyak ako. Tapos dapa, luhod. After 3 years ay na-release po ang doctor certificate at pinatibayan ng Diyos at ng siyensya na ako po ay pinagaling na ng ating Panginoon. So why mga kapatid? Because in the act of prayer, we are entering into the presence of God. So, ibig sabihin, sa ating pong pagdalangin, katulad ng ginawa ni Daniel, tayo po'y pumapasok sa presence of God. Bakit kanyo? Mahirap pong mag-pray na wala ka naman kinakausap. So, napakasarap po na nagpipray ka na meron kang kinakausap. At yun ay alam ni Daniel, na siya ay nasa presence of God. So you must be conscious, no? We must be conscious, sabi niya, that you are approaching your Creator. Kaya mga kapatid, pag tayo nagpipray, lalo na pag tayo nakaluhod, mga kapatid, sabi nga ni Pastor Romy, in-acknowledge mo yung nothingness. At ang tinatawagan mo ay ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. And then the last, mga kapatid, the one who is worthy of absolute reverence and respect, mga kapatid, no? Andun yung ating paggalang at pagbibigay ng respeto para sa Kanya. And then the last, realize and understand that He is also in the very room where you are. So, ibig sabihin, kapag nagpipray ka na nag-iisa ka lang, sa iyong kwarto, saan man, mga kapatid, na nag-iisa ka lang, kasama natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong malulungkot ano man yung ating mga dalahin ngayon. Drop on your knees, mga kapatid. Yun po ang ating gagawin na ipakikita natin na tayo ay sincere sa ating paglapit at pagtawag sa Panginoon Diyos. So, thank you, Lord God. Pastor Romy? Wow! Okay. Sister Fatima, thank you, Lord God. Hallelujah. La Union. Pangasinan. Hindi natin malilimutan, Pastor Romy, sa Canada na ngayon, okay. Opo. Dulos, okay. Pastor Romy. Ayan, praise the Lord. At hindi laging nakaluhod. Sabi nga ni Sister Ria. Pag nakakuha ka ng instruction, tatayo ka na, alam mo na yung gagawin.
Hindi pagkagising mo, tatakbo ka na sa pag-inom ng kape, sa CR. No. Ako po, nakasanayan ko, umaga pa lamang. Praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. I am highly favored by God, favor of man, and favor of circumstances. I am blessed, I am strong, I am healthy. I am blessed to be a blessing to others. At pagkatapos, luluhod na ko, totoo po yun. At ito ang resulta. Po, yung biyaya, malapit. Ang biyaya, bumababa. At yun po, pati sa yung bibigyan, kasi po, nandun ako sa Kalo, yung mga anak ko lang nagpapadala, ako kasing gumagastos dun sa bahay. Memeng, meron akong 2 ampon na bata, meron akong pamangkin, meron si Memeng. Tapos marami akong bisita lagi. Tapos pag medyo blessed na blessed, dadalang ko pa sina Mario, sina Eper, ay isang pamilya yung malaki, no? So nakakatuwa, nakaka-bless. Blessed na blessed ako. Pag merong biglang nagpabinyag, yung sasabihin, may bibinyagan ka. Yung pala nagbibigay ng blessing. sa linggo may bibinyagan po ako sa Mendez. Pag nagbigay, minsan medyo malaki-laki. Sabi ko, ayan dahil kasama ko si Glory, si Bergie, si Ariel, si Mario, si Eper. Yung binigay sa akin, hindi na ako kumukuha ng kaparte. Kasi meron akong anak na nagbibigay sa akin. Ayan bibigay ko na sa inyong lahat. Ayan kita nyo lahat yan Akin pa rin ang gasolina ng kotse. Libre pa kayo, may driver pa kayo. Alam nyo, nakaka-bless. Alam nyo, pag pinag-pray nila yung binigay ko, Lord, ibalik nyo po kay Pastor ng Hustong Takal, siksik, liglig, umaapaw. Kaya minsan pag may iniabot ako, Uy, nakalimutan yung prayer. Hustong Takal. Kasi pag pinag-pray niya po, talaga pong may nagbibigay sa akin. Bigla. Minsan mga isda, kung ano-ano, gulay. May magde-deliver sa akin ng mga salted eggs. Ang dami, gulay, dragon fruit. Padala ni Kwan. Pupunta pala ako doon. Padala ni Kwan. Pupunta pala ako Magpipray ka ng iyo. Okay, aaso sa iba. Magpipray pala ako ng akin. Alam nyo, ganun. Kaya pala binibigay sa akin, hindi para sa akin. Channel of blessing. Doon sa alam mo. At alam nyo, pinakamasarap bigyan mga kapatid, mga nakikinig, mga Kristiyano. Recorded lahat yan kay Lord. Amen. Sa Hebrews 6:10. Hindi ko naman sinasabihan kayong magbigyan nyo kami. Bahala kayo. Pero sa Hebrews 6:10, ang salita ng Diyos, sabi niya, hindi makatarungan ang Diyos at hindi niya kalilimutan ang lahat ng ginawa nyo sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Praise Recorded God. yan. Kaya salamat sa Diyos. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. Magandang umaga, binabati namin kayong lahat, pinagpapala ng pangalan ng ating Panginoon. At lagi po tayong manood, makinig. At saka, minsan ko lamang, sabi ko, Jeff, ano ba yung share? Yung pala, tinuruan ako kung paano mag-share. Isi-share mo sa mga kaibigan mo, kakilala mo, ganyan. Kaya meron pag iniikot ng ruleta, ang nanalo sa share it. Sabi ko, ganun pala yun. So, ginawa ko mula nung natutuha ko, pinipindit ko na lahat ng kaibigan ko, kamag-anak ko, pamilya ko. Naka-raise ako ng maraming nanonood. Kaya, salamat sa Diyos sapagkat kailangan ni Lord maging fruitful tayo. Amen. At saka mahalaga rin, makakuha tayo ng mga new convert. New convert. Nung ako ma-assign sa Isabela, ang daming bagong member. Ang dami po. At ngayon, naging active, tuloy-tuloy. Tinitingnan ko kay Brother Sandy, tuloy-tuloy po. Hindi tayo nagme-maintain. Kailangan namumunga ng mga bago pang bunga. Amen. Yun po ang pakanasain natin. Hinahanapan tayo ni Lord ng bunga, especially ang ating lahi. 1 Timothy 5:8. Mas worse daw kaysa unbeliever, ang mga Kristiyanong pinababayaan ang kanyang nearest relative. Responsibilidad natin yon. Doon sa Acts 1:8. When the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power.
para tayo maging witness sa Jerusalem, Judea at Samaria. Kailangan makita yung bunga. Si Lord araw-araw naghanap, kumusta ng bunga? Walang bunga to. Putuli na. Kaya number 1 magiging bunga, Jerusalem pamilya. Mahalaga po yun. Kaya po ako nanonood, natutuwa ko doon kay Sister Ria, glory to God. Yung kanyang pamilya, lagi niyang binibigyan ng pansin, mahalaga po yun. Baka mamaya, naka-reach out tayo, ang dami nating nadala kay Lord, ating pamilya, naiwan. Huwag naman po. Sa pamilya tayo magiging patutuo. At yun po ang si Lord naman, gagamitin tayo. Kaya living epistle tayo. Salamat sa Diyos. God bless you all. Tayo po ay manalangin. Sige, mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Ang maraming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na muli kami ay binigyan ng kalakasan. At salamat po sa revelation na binigyan mo po sa amin sa umagang ito mula pa po kanina, Panginoon, at hanggang sa ngayon, O Lord God. Salamat, O Lord, na marami po kaming mga naisin sa buhay at marami po kaming mga heart desire sa buhay, Lord, na higit sa lahat ay ang prayer na ito ay matugunan ang lahat-lahat po ng mga pangangailangan ng bawat mahal namin sa buhay, Panginoon. And I pray po, Lord God, ang mabilis na distributor, Panginoon, ng vaccination, Panginoon, ng vaccine, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa mga provision ng mga manggagawa. I pray din po, O Lord God, ang mga tithers, ang mga supporters, Lord, ang mga covenant member, O Lord God, patuloy silang i-bless, pati ang kanilang gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. At dalangin ko rin po ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, at ang bawat angkan, O Lord God, dalangin ko po ang patuloy na protection. At sa napakinggan namin sa umagang ito, kami po ay maging bahagi, bawat isa sa amin, ay manalangin ng lubos, Panginoon, para sa iyo. At alam namin na tutugunin mo po ang bawat panalangin ng ayon sa iyong banal na kalooban. Thank you, Father God, at maraming salamat po. Gabayan kami sa maghapong ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Glory to God. 2 Timothy 2:2.